Hello, what's up guys? Welcome back to Good Book Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving guys another video reaction video. And this time we're gonna talk about Flip Top Sardaya versus Shaboy. I-like mo natin yan guys. Maraming salamat sa mga dito parang antabi, walang sawa, nagtitiwala at sumusuporta. Kung bago lang kayo rito sa channel natin, huwag kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung di naman ma-share, kahit i-like nyo lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man sa mga bisita natin dito, bago lang sa nanonood sa atin. Kung may masabi man ako hindi maganda, kayo nang bahala magpasensya since bago lang kayo rito sa channel natin, hindi nyo pa ako kilala ganun ka masyado sa pagre-react. Ganun pa man guys, bago tayo mag-start, huwag nyo kalimutan sa description doon yung personal channel ko kung gusto mo marinig kumanta o mag-rap, mag-subscribe na rin kayo dyan at tulungan nyo ako para lumaki pa yung channel natin. At let's get to it. Pero bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California, I'm an audio engineer at the same time I'm a master hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner, I'm a applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. At sana tapusin ninyo yung video. Flip Top Sardaya versus Shaboy. Shoutout nga pala kay Enigma, shoutout sa buong bumubuo ng Flip Top Stop, shoutout kay Sardaya at kay Shaboy. Let's get to it. Boom. Hey. Hip, 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 hip. Hey, hey. Makinig sa mga bawat bira. Shoutout kay Oman B. Tuloy natin guys, dito tayo. Kasing battle namin stage. Marami ka ba? Sa tingin ko, first time ko maririnig si Shaboy, no? Pero si Sardayo, narinig ko na magaling din to si Sardayo, especially pag ano siya, pag batak siya, kumbaga parang nasa mood siya, yun. First time ko mapapanood si Shaboy. Ngayon lang tayo nakabalik kaya talagang nakakaba. Ayun, syempre nakakatuwa kasi after nung event nung Zoning 19, unexpected din na nakasama ako sa lineup na to. First time ko makakatapak ng big event, gantong klase ng big stage. Marami kasi nag-expect na bababuyin namin yung lineup na to. Pero tingin ko magiging maganda yung laban namin. Ito kasing battle namin ni Deo, hindi, ano to halo-halo to, yung mga nag-aabang saka yung mga ayaw kami makita More in ano to, more in sumbatan. Pares kami ng ginagawang kalokohan sa social media, sa stage, at saka parang mahal ko na siya. Nagpapatawa rin siya, papatawa. kakaiba din yung ginagawa niya. Nung binigay siya sa akin, Sir Deo talaga nakakatawa din. Tatanggapin ko na lang yung opportunity binigay ni boss, then pagbubutihan ko na lang, mas papakitaan ko na lang kung ano yung kaya kong ipakita pa. Actually, naglaban na kami sa undercard ng Motus. I think ito na yung pangalawang laban namin sa big stage na malaki. Good luck sa'yo, good luck sa atin. Sana nakapaghanda ka rin, sana mas i-prove natin sa mga tao na deserve natin na makasama sa gantong klase ng line-up, gantong klaseng event. So, dapat ano lang, mag-enjoy lang din tayo, pero pakita pa rin natin yung creativity natin kahit parehas tayong may ginagawang kalokohan sa bawat battle na ginagawa natin. Ang ganda ng sinabi ni Shaboy, no? Parang totoo din yun eh. Kasi guys, pag once na nagkamali kayo, magigilty kayo. Magpagsisiyan ninyo pag hindi nyo inayos yung laban ninyo at laro ninyo. Dahil pag lumaro kayo ngayon tapos magpetiks-petiks lang kayo, mukha lang kayong tanga, binaboy nyo lang. Madadalan yan, makikita ng mga tao yan na meron kayong pangit sa resume ninyo. So always guys, nabibigyan kayo ng chance katulad nga ng sabi ni Unico, last laban ko na to. Ituring mo na bawat laban mo parang last laban mo na rin. Tuloy natin guys. At nang sa ganun, like yung pagbubuksan ng pinto. Kasi kailangan nyo talagang paghirapan yung bawat oportunidad na dumarating sa buhay ninyo. Kasi minsan lang yung dumarating. At once na sinayang ninyo, meron na kayong konting pagkakataon, hindi na kayo makakabalik. At yun yung pinakamahirap doon. Tapos babalikan nyo yun after 5-10 years na sana ginalingan ko. So, yun yung mga pagsisisi na ayaw nating makuha sa buhay natin. Tuloy natin. Galingan natin, parehas. Isalba natin yung kultura. At syempre, this is it. Para sa lahat to at para sa mga nag-aabang,
para ma-redeem namin yung sarili namin kung nararapat ba kami. Left top, Versikulo 13, nandito pa rin, Metro Tank Pasig, palawang laban natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat mga represent collab, lahat ng tulong ng suporta, lahat ng suportang tunay, live at online. Siyempre, Flip Top staff palagi at lahat ng MCs na bumubuo ng liga. Flip Top, magingay para sa parating nating laban. Oh. Shoutout sa High Mind, shoutout sa Crown, shoutout sa Hype Beat, shoutout sa Flip Top Beer. Mga bagong disenyo nga pala, represent collab mula sa Crown. Siyempre, Real Jokes Clothing at lahat ng tulong suporta ng mga iba pang represent collab natin. Sa kanan ko, galing pang Mariveles Bataan, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Sir Deo. Shoutout kay Yanyan, kay Sir Avril ng KLWP at syempre kay Sir Chinito ng Sari-Sari. Black Manila, Linya Linya, Pinoy Pawn Stars, Boss Toyo, shoutout sa kanila. At sa kaliwa naman, Siniloan, Laguna at Las Piñas represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Shaboy. Gusto ko muna yung shoutout yung Dentalica Dental Clinic, Crown Manila, Ulap Clothing, Moises Arcilia, Mataas na Kahoy, Flower and Base, Bawan, Batangas, Papakis Clothing, Linya Linya, Alisan na lang, Killions, Loop X ng Special Force, Unhinged, Egocentric, Derek Bergie, Siniluan Laguna represent, let's go! Shoutout sa lahat mga binanggit niya, Egocentric, Killions, 7-4, happy birthday nga pala kay Ethan ng 7-4 Clothing, shoutout sa kanya. Nanalo ng coin toss, si Shaboy, pinili niya mauna. Pakinggan natin, unang banat, unang versikulo 13, kung kasalanan to, Shaboy. Game! Yung mas malakas pa, game! Ang ina nyo. Boss! Seryoso? Shaboy versus Serdeo? Halatang yung matchup ipinilit. Kala ko naman Mot at price tag na para 3-way battle ng mga undefeated. Bakit kasi bumalik ka pa dito? Hindi ka na namin kailangan. Ang ganda na ng takbo ng karir ko dito, Deo. Maaalala pa tuloy nila yung laplapan. Total comeback mo naman to. Anong aasahan namin sa'yo? Lyricismo na ba yan? O baka nagbalik ka lang sa liga kasi ako'y ikikis mo na naman. Tapos na ako sa pambabash nila at hindi umubra kahit anong gawin nilang effort. At yung sinasabihan nilang dumudungis ng liga, yung pa yung may malinis na record. 4-0 na ako dito, Deo. At ito yung hindi mo nagawa nung panahong rookie ka pa lang. Kasi imbis magutom ka sa pagkapanalo nun, mas inisip mo pang magkapuki malamang. Puro lang naman to kabaklaan dito. Ano pa bang aasahan nyo? Mula nung maglaplapan tayo, lahat ng titing sinusubo mo, tangina, nalalasahan ko. Alam ko naman nakaramihan dito, inaasahan na magkakaroon kami ng laplapan part 2. Dito, inaasahan na magkakaroon kami ng laplapan part 2. Pero kung may gusto ka talagang patunayan sa kanila, sabayan mo ko sa bakbakang Latsu. Tapos na akong sakyan yung kahihiyan dun sa pumalpak nyo na plano. Kung ginamit mo ko bilang props dati sa battle, pues ngayon, kukuhanan kita ng panalo. Tingin nyo ba lalamang sa akin to sa sulatan? Kung sa gimmick siguro, maaaring ako'y lugi pa. Pero natural lang nakakailanganin mo talaga ng gimmick, lalo kung alam mo sa sarili mong corny ka. Kung hindi ka pa ibabash ng mga yan, hindi ka magpapakita ng panibagong atake. Ako unang salang ko pa lang sa liga, pinakita ko agad na kaya kong maging balanse. Tapos sasabihin mong wala akong naitulong sa karir mo? Tangina mo, ano ba to? Kung di dahil sa ginawa natin, di ka magseseryoso sa battle at yun ang malaking tulong ko sa'yo. Ang ganda ng comeback mo Universikulo agad. Dapat dun ka sa 1 minutes bumalik. Hindi ka na nga marunong mag-rhyme, hindi ka pa marunong mag-bars at hindi ka rin marunong humalik. Alam nyo bang kinausap ulit ako nito para gawing scripted tong laban? Magkunwari daw kami magkakapikunan tapos bandang huli maglalaplapan. Siyempre hindi na ako pumayag kasi alam ko na kung gaano to kautak.
Mismong laban nila ni Lipcram ang patunay na hindi siya lalaki kausap. Biglang nagseryoso sa battle para yung kalaban niya mabit. Hindi na ikaw yung Deo, ba't tumatanggi ka na sa lip? Lip. Kasi di ba may tema dapat yung laban nyo ni Lipcram? Ba't pinagmukha mo siyang gago? Pero kahit hindi ka tumupad sa plano, hindi ka pa rin nanalo. Ano? Magbabakla-baklaan ka na naman para yung atensyon nila makuha? Kayo naman, pilit pinapalakpakan yung talento niyang basura. Pero bakla ka nga ba talaga? O nagpapanggap ka lang hindot? Kasi kung bakla ka talaga, Sir Deo, bakit hindi ka nagagalit sa bingot? Kaya sige lang, Repa. Kayo na ang kailangan at benta sa masa. Kayo na rin ang good vibes nagbibigay tunay na ligaya. Yan ay tuloy-tuloy nyo, men. Hangarin nyo naman ay tama. Kasi kami din naman ang gugustuhin kapag hindi na sila bakla. Okay yung ginawa ni Shaboy, malinis yung performance niya. Medyo, sa totoo lang, yung style ng pag-atake ni Shaboy is just, parang criticism yung dating. Hopefully, yung parang, okay na merong criticism, tapos, parang, eto sa akin ako, sabi ko naririnig mo. Maganda yung kinikriticize mo, ganito gagawin mo. Pero, sa dulo ng kritisismo mo, parang ganito gagawin ko sa'yo, wawasa. Parang may ganun ka, meron ka na kasing pinuna, na-gets na namin yung idea na yun. Okay, na-gets namin yung may pinuna ka. Pero maganda pa rin, after mo siyang punahin, meron kang solution na part. Meron kang problem na present, may solution ka rin na ginawa. Kung baga sinabi mo, tatanga-tanga siya, boy, parang nakakasira ka sa masa. Okay yun, tama yung sinabi mo. Example lang yun hindi ganun yung pagkakasabi mo. Binibigyan ka lang ng example. Pag sinabi mo na, tatanga ka, gusto mo makipaglaplapan ka lang, ganyan, yada. Tapos biglang meron kang solution. Ang gagawin ko sa'yo, bubudburang kita ng asin, like, lulutuin kita malamang, wasa ka sa parang yung career mo parang parang kinain na ubos na lang, parang ganoon, may something na ganoon. Kasi ang nangyari parang present mo lang, parang puro criticism, puro problema, pero wala kang solution na binigay. Yun lang yun. Pero other than that, nakita pa rin kahit paano may substance pa rin yan kasi yung idea ng pagdungis mo sa pangalan niya, yung mga pag-expose lang sa mga kabaklaan niya, mga kamalian niya, mga failure niya, okay na rin yan. Kaya lang, walang proof, parang ikaw, papaano ka. Yun yung idea doon, kaya hindi makita yung timbangan. Sa utak kasi ng tao, mayroong imaginary na timbangan na kailangan makita namin yung substance, kung anong gagamitin namin, kung para mas maiangat ka pa. Nababa mo si Shaboy, si Sir Deo, pero paano ka namin iaangat? Yun lang yun Pero dahil maganda yung delivery mo at maganda yung performance mo, nakakonect ka sa tao, sa tingin ko plus points pa rin yan. Yan. Tuloy natin, tignan natin si Sir Deo. Game! O, diba? Kita nyo? Ibabanat niya. Bakla ako. Pakialam mo. Teacher ako. Diba, ang ganda ng pagkakasabi ni Sir Deo, umpisa pa lang. Meron ding substance yun kasi parang sinabi niya, yung problema present niya. Yun ang tinatawag na calling, tas merong answer. Diba, may sagot ka. Parang ang calling dito, ang calling na ginawa ni Shaboy, bakla ako. Pero yung answer na ginawa ko, ano bang pakialam mo? Ang laki nung, kaya maganda yung hiyawan ng mga tao. Kasi merong nakitang, tinatawag dito, may opposite na nangyayari. Merong negative, may positive. Merong palaging may duality. Tuloy natin. Ang tagal ko nang nag-resign, putang ina mo. Lagi kami magkasama ni JD. Mas masarap siya kaysa sa'yo. Nakipaglaplapan ako. Kasama ka dun. Kaya kung ibabalak mo ulit sa akin yan, wala nang kwenta, gago. Mananalo ka na lang sa akin pag may kaibigan ka sa mga hurado. Game! Sinet yung laban na to para yung nakaraan ay mabalikan. Ito yung laban na talo tayong lahat. Kaya pwede nyo nang alisan. Di ba malakas ka man trip? Pwes ngayon ka mapapagtripan. Dahil ikakatuwa mo ba kung hindi na kita hahalikan? Hinihintay yung kiss ko. Bakit? Na-miss mo? Sarap ng feeling, no? Parang rebisco. Pero, hindi na mangyayari yun. Kasi nahanapan ko na yan ng lunas. Kasi hindi na ako papayag na matraidor pa ng halik ni Judas. O di ba?
nang dahil sa lason mong halik, kaya yung bibig kong bumula. Anong pakiramdam na bago mo ko halikan, katatapos ko lang tsumupa? Real talk, tangina mo. Ano? Nakakapanlambot, di ba? Kaya lang naman ako pumayag sa halikan para malasaan mo yung tamod. Tsaka balita ko, ang dami mo daw panalo. Wow! Nakakahanga. Paano? Wala ka pang nakakalaban na malakas. Pero ngayon meron na. Malakas yung tama. Kaya itong taon to, sa akin to makakawawa. Pagtitripan ko to, wag to sawa. Titirahin at titirahin para presong bagong laya. Ano? Undefeated ka ba? Pwes ngayon malulumbay. Wala ka pa, nandito na ako. Nagpapasaya ng walang humpay. Kung hindi dahil sa akin, wala ka. At tandaan mo bay, kung hindi mo ako nahalikan, di mo matitikman yung tamis ng tagumpay. Real talk, tangina mo. Kasi ako, masaya na ako sa buhay ko. I'm proud member of LGBT community. Kaya ikaw ay magtigil. Meron na nagmamahal sa akin. Boyfriend reveal. I-reveal ko yung boyfriend ko. Walang ano to walang laplapan to. Walang laplapan to. Walang... walang laplapan to. Walang laplapan. Kamusta ka na, babe? Sikang babe. Ano hinihintay niyo mga gago? Yakap na lang yung gagawin ko. Kasi nagbago na ako. Sige, doon ka na muna mamaya. Exposure yan. Pag napagod ako, uupuan kita. Kasi ako, inamin ko na lahat. Ito ang aking dedication. Inamin ko na lahat. Ito ang aking dedication. Gender reveal na, boyfriend reveal pa. Yun ang biggest revelation. Kaya kung idadamay mo yung jowa ko dati sa Dubai, wala na akong pakialam doon. May bago na akong puday. Kaya hindi natatalab sa akin yung mga panty-trip mo, bay. Wala na akong pakialam doon. Masaya na siya sa Bombay. Ano, Boss Arik? Di ba sabi mo seryosohin ko to? Takay na tinoto ko na gago. Di lang ako nagpakaseryoso. Nagpakatotoo pa ako. Mula sa yurak, bumangon, lumaban, lumapag. Kahit na iniinsulto na bakla, ako'y lalaking lumapag. Mula sa unos, nakipagtuos. Kahit may problema, dumadagdag. Dahil tandaan nyo, pagkatapos ng bagyo, may pagaring lalantad. So tingin ko nakuha ni Sarday yung first round. Even though I'm not a big fan of LGBTQ, and I'm sorry sa mga kay Sardeo. I mean, nasa yung boto ko, pero hindi ako pabor sa LGBT. Nakatalo pa tayo ng Thai. Kasi sila talaga hindi nila, para sa akin So, pero nire-respeto ko pa rin yung stand niya. Sa'yo na yun As long as hindi kayo nakaka-hurt ng ibang tao, okay lang sa akin, Pero may mga kabataan din kasi tayo na pangit kasi yung mga ganyan. But other than that, yung boto ko kay Sardeo sa first round. Tingnan natin gagawin ni Shaboy. Hoy, tangina mo, dito ka. May pinakilala bang boyfriend ng puta? Para daw yung event is good yung daloy. Nagpakita ka ng boyfriend dito tapos mukhang kamoting kahoy. Tangina mo, saan mo yung nahukay? Bago. Game. Dami mong grrr. Ang dami mo namang sinasabi. Todo effort pa tong si pare. Matatabunan lang naman yan mamaya ng mga bars ni Saito tungkol sa tae. Tiningnan mo ba yung comment nila sa poster? Sa atin lang sila walang inaasahan. 90% sa mga yan, hinihintay lang yung part 2 ng laplapan. Laplapan game! Tangina nyo, mga hipokrito. Kala ko ba ayaw nyo na ng may halikan?
Ito ay formality ng aming breakup at gusto nyo ata kaming magkabalikan. May bago na tong kinakasama at nabanggit niya sa akin yun lately. Masaya na siyang namumuhay sa piling ng mabahong burat ni JD. Tangina, pinagpalit mo ako doon? Puta, ganun lang kadali sa'yo yun? Bumitaw sa di malaman na rason pero alam ko na yon. Ngayon, gumagana na yung dating pinaplano. Ngayon, gumagana na yung dating pinaplano. Ikaw sana ang kasama paglipad ng eroplano. Di ko inisip na mawawala ka pa. Kaya bad trip ako sa'yo? Kasi nung nandun kami sa Bataan, bakit mo kami tinarantado? Samantalang nung sila Dodong Sai pa yung pinag-guess mo, puta, napakaganda ng trato. Kami, pinatulog neto sa kwarto nung tropa niya daw na streamer. Sobrang init nung silid, puta, para kaming nasa loob ng steamer. Trinato mo kami na parang siomay. Kaya naisipan na naming umalma. Hindi ka naawa nun kay Islakwan, nagmukha ng siopaw na umalsa. Grabe ang katipan ng higaan, parang may reunion ng mga surot. Imbis dumiskarte ka ng electric pan, inoperan mo pa kami ng kumot. Wala kang kwentang organizer, hindi ka marunong mag-asikaso. Pinakain niya kami ng cup noodles, tapos yun na rin yung pinagamit niyang baso. Kaya nung chinat mo ako ulit para bumatel doon, sabi ko, shit, nakakadala na. Pero para hindi siya ma-offend sa pagtanggi ko, sinabi ko na lang na namatayan ako ng asawa. Kasi may liga to sa Bataan, na palagi niyang binibida. Ilang pilas na yung nagdaan, hindi pa rin pinupuntahan ni Enigma. Kung may plano kang imbitahin siya doon, tol, wag mo nang balakin. Kami nga na simpleng tao lang nagreklamo, mas maarte pa yan sa amin. Kapal naman na mukha mo kung iimbitahin mo si boss doon, yung mga match-up mo, pang bobo. Tsaka hindi ka mag-e-enjoy doon, boss Arik, wala sila doon tindang Malboro. Wala sila doon tindang Malboro. Alam mo kung bakit yung liga mo sa Bataan hanggang ngayon hindi pa rin well known? Kasi 2025 na Deo, gamit nyo pa rin pang video ay cellphone. Pinanood ko nga yung isang video nila sa YouTube. Ang lakas ng tawa ko, gagi. Ang ganda ng sinabi ni Shaboy, pero in reality, backwards yun. Kasi ngayon, dito sa Amerika, cellphone na yung panggamit na video din talaga. You know, mostly. Kung hindi Samsung, iPhone. Talagang. Kasi parang lahat kaya mo nang ma-achieve sa cellphone. Talaga din talaga eh. So, even though may mga camera na talagang maganda rin talaga kumuha, pero as of now, from this era, cellphone pwede na din. You know. No disrespect kay Shaboy. Sa kalagitnaan ng battle, biglang may notification ng Shopee. Napanood nyo ba yung battle niya kay J. King? May pinakit siyang estudyante doon. We, estudyante mo ba talaga yon? Mamatay ka man, Pex man? Di ba battle MC mo yun sa Bataan na ang pangalan ay X-Chan? Pinakit mo pa talaga sa stage. Gusto mo na namang magpabida. Pinuntahan mo sa bundok para turuang magsulat, tapos isasali mo lang sa iyong liga. Kupal! Pero bago ko tapusin tong round ko, may gusto lang akong sabihin sa kanya. Boss, iganti mo naman kami kay Deo, mamaya doon mo ito patulugin sa sauna. Ay, nako! Sabi niya, hindi pa daw, pag inimbitahan si Arik, huwag nang pupunta. Tangin na yan, 2015 pa lang, naimbitahan ko na si Arik. Tangin na mo, papakita ko sa'yo mamaya yung mga share picture namin. Tangin na to, akala niya wala si Arik dun. Ang daming sinasabi ang puta. Ako ang legendary organizer sa Bataan. Kaya alam na alam ko yan. Tangin na to. Game! Kapag may laban daw to, ang dami daw nagtatawanan. Patunay lang yung mga fans dito, tanga. Kala ko naman nawala ko, nabawasan. Mas dumami pa pala. Ang daming gago dito, kaya hindi na ako nagtaka. Isipin mo, pinagtapat tayo ni Arik. Doon pa lang, alam mo na. Kung ganito talaga, kung ganito yung mga lineup talaga, dapat Boss Pibo, sumuko ka na. Alam mo aray ko. At saka balita ko,
Ang dami mo daw ditong hinihingan ng damit. Ang dami mo daw ditong hinihingan ng damit. Nakakatakot ka, mamen. Buraot ka na rin, Shaboy. Tangina naman yan. Ganun-ganun na lang. At tandaan nyo. Wait lang. Shit, nawala si Sir Deo. Kanina ko pa napansin na nawawala siya kasi parang hinahabol yung ano niya. At tandaan nyo, kung hindi dahil sa akin, nga ka. Tandaan mo yan. Wala, freestyle na si Sir Deo. Sorry guys, about second round, bibigay ko na kay Shaboy kaagad. Sorry guys. Sorry Sir Deo ah. Sayang. Ang dami mo daw ditong hinihingan ng damit. Nakakatakot ka, mamen. Ay, sayang si Sir Deo. Sayang. Ganda na ng umpisang round. Ano. Ito yung mga ano, kaya minsan parang hindi nyo rin alam guys kung alam ko masakit para kay Sir Deo yung ganitong bagay, pero sa mga nanonood tulad ko na talagang big fan din talaga ng flip top, pag nakikita ko na may ganito, nakakasama din talaga ng loob. Hindi sumasama yung loob ko kay Sir Deo, pero sa pangyayari, sa sitwasyon. Hindi ako nainis kay Sir Deo, kay Shaboy o sa flip top. Sa nangyayari talaga, yun yung nakaka-disappoint na parang sayang. May sayang doon sa bagay na yun. Isipin mo, Shaboy, buraot ka na rin. Kasi kung usapan clothing line, yung baby ni Benji Rayala ako pa rin. Pero kahit magkaroon ka ng bagong damit, hindi kita papapormahin. I'm Hypebeat represent hanggang mamatay siya. Di ba undefeated ka? Pwes ngayon katatalsik. Tandaan mo ako ang dahilan kung ba't tumigil si Bagsik. Sobrang kaawa-awa yung sinapit niya sa akin. Wala man lang umawat. Ultimo si Arik, hindi siya hinanap. Kasi kung si Bagsik, nung bata siya, puro siya robot. Ikaw, baril-barilan. Sinadya yun ng mga magulang mo kasi ganito ka daw tutukan. Banding yun ng mga magulang mo, tinataguan ka ng ulam. Pag wala kayong pera, pinambabayad ka sa utang. Bata ka pa lang, suki ka na ng maltrato. Pag tumae ka, binabalot ka sa dyaryo. Grabe, may sarili kang banyo. Grabe ina niya. Ginawa siya tinapa. Hindi ka mahal ng mga magulang mo. Grabe ang lalanon. Nung birthday mo, pinatulog ka maghapon. Tangina, chinarge ka? Bayad ka ni Shaboy, ginawa kang Android. Kaya nung first honor to, kala niya yung magulang niya malulugod. Hinandaan siya ng munggo. Bigla siyang pinaluhod. Excited pa naman to sa stage. Talaga naman nag-abang. Umakyat naman yung nanay niya para pababain ka lang. Tapos, nagdrama sa nanay niya. Nagdrama sa nanay niya, oh. Mahal mo ba talaga ako? Oo, mahal naman kita pero konti-konti. Wow! May improvement. Tangin ang pagmamahal yan. Installment. Kaya ano siya, boy? Parehas tayo na may malungkot na kabataan. Pero ang pinagkaiba lang natin yung sarili ko kaya kong pasayahin. Tsaka yung aking mga pinagdaanan, mas natutunan kong mahalin. Kaya sige, sabihin mo na lahat ng mga masasakit na salita. Iyong tangkain dahil nasasaktan lang naman yung tao sa mga bagay na hindi niya kayang tanggapin. Yan! Sayang kay Sir Deo. Second round, bibigay ko kay Shaboy. Third round tayo, tignan natin si Shaboy guys. Parehas lang daw kaming may malungkot na nakaraan. Baka feeling mo lang. Kasi nung nag-birthday ka, di ba, doon ka dinala sa feeding program. Sorry. Round 3, game! Alam nyo bang, isa sa mga estudyante ni Sir Deo ay inireklamo siya sa DepEd.
Kasi nung minsang nakatulog daw yung bata ay tinapik-tapik ni sir yung kanyang left egg. Inabuso mo yung bata, higit 10 taon pa naman inyong agwat. Nung kinumpronta ka ng magulang, sinagot mo ng chinecheck ko lang kung may lagnat. Chinecheck mo kung may lagnat, sa kaliwang betlog mo hahawakan. Kung di ka ba naman tanga-deyo, gago, dun yung chinecheck sa kanan. Sablay kanyang alibay, kaya muntik na siyang matanggalan ng lisensya. Di niya maitanggi yung paratang kasi sa kamay niya, may bulbol na ebidensya. Sa totoo lang, saludo talaga ako sa ideyo, sa sakripisyo mong ginagawa. Umaakyat sa bundok para magturo sa mga kababayan nating walang-wala. Gusto lang daw niyang magbahagi ng karunungan at hindi daw siya susuko. Kaya yung estudyante niya sa bundok, tinuruan niya mag-abakada. Abakada umaga niyang sinusubo. Bistado na yung kamanyakan mo dito, paano di mahahalata? Nung natay yung isang estudyante mo sa classroom, gusto mo ikaw pa rin mag-iimasa. Niyayabang pa niyan na balang araw isa sa estudyante niya magiging pangulo ng bansa. Hindi naman malabo yan kasi nga yung isang estudyante niyan, ayun, kapitan na ng bangka. Alam kong kahinaan mo sila kaya dyan kita naisip na puruhan. Pero hindi lang to basta pandaramay, meron ka rin ditong matututunan. Kasi teacher ka ba talaga? Eh bakit ganyan ka umasta? Naguhubad sa batel, nakikipaglaplapan sa akin, hoy gago, ungas ka. May mga kapwa ka rin teacher dito, pero yun sila, hindi lang basta paborito. Hinahangaan nyo ng karamihan dahil sa taglay nilang talino. Si Plaridel, si GL at si Rapian, sa battle rap yung talino pinapamalas. Itong si Serdeo sa battle rap yung talino niya sa pagkajakas. Hindi ka ba nahihiya? Narespetado dito yung kapareho mo ng profesyon? Habang ikaw dinidisrespect kasi halatang sa kasikatan may obsession? Ano ba ang importante sa'yo? Respetuhin ng marami o kilalanin ng mga tao? Parehas mo lang makukuha yan, Deo, basta aralin mong magpakatao. O kaya wag ka na lang bumatel, magtrabaho ka na lang ng marangal. Kasi hindi normal sa isang guro ang palahubo ng salawal. Oo, naguhubad din naman ako sa battle. Ayaw ko namang magmalinis, sir. Pero ang kaibahan kasi natin, Deo, hindi ako teacher! Wala akong pakisayo kung masaktan man kita dito at hindi ka na sa akin kumibo. Kasi ang buod lang naman ang sinasabi ko dito ay gusto lang kitang makitang tumino. Pero tama na pangangaral, bago pa ako tuluyang ditong mapaos. Oo, ikaw yung may pinag-aralan sa atin, pero sa akin ka magtatapos. Nakapasok ako dito na puno ng pangbabash. Hindi nila ako ganun kadali na natanggap. Kahit sunod-sunod na yung panalo, parang wala lang at yon ang masaklap. Pero hindi ako nagpa-apekto sa kanila, bagkus pinag-usayan ko palalo. Ginagalingan ko lang sa kadasalang para yung isipan nyo ay maklaro. Kasi hindi nyo na dapat questionin kung ba't binigyan ako ng tsansa ng tao kung yung mismong sinasabi ng mga deserving ay isa-isa ko nang tinatalo. Okay lang yung ginawa ni Shaboy, malinis yung performance, pero kailangan maging alisto tayo na kailangan wag masyadong mahaba yung yung setup at yung explanation. Hangga't kaya niyong paliitin, kayanin ninyo. Tuloy natin. Round 3 na. O, pampagana na. Palakpakan tayo lahat. Round 3 na. I-address ko na yung issue para hindi na pagdudahan. Ako'y matagal na nawala at nanahimik kaya inyong pinangunahan. Ako'y lumubog sa kumunoy at sa kahihiyan ninyong pinagtulakan. Pero dahil kasalanan ng mga bunganga namin to, tara ating pag-usapan. Yung gabing dahilan kung ba't nakapasok ka sa liga. Kasi, kung hindi mo naman ginawa yun, hindi ka mapapansin ni Enigma. Ikaw yung nagplano ng lahat. Ang pagkakamali ko lang, ako'y pumayag. Kaya ka nakakain ngayon, kasi ako yung nagbayad. O diba? Kung ano ka ngayon, yan ako noon. Mahal na mga tao. Mahal ni Arik. Mahal ni Papa Benji. Mahal ni Kuya Dennis. Nung wala pa si Aubrey. Kasi, technique nito gagayahin yung estilo ko. Nagpapatawa. Check. Naguhubad. Check. Bobo mag-voice. Check.
Panalo daw si M-Side kay Cripply. Ekes! Kasi, kinuha niya yung para sa akin, kaya may utang pa to. Para talunin ko siya. Kailangan kong higitan yung lumang ako. Mga tamot ko lang kayo ni Dudong Saipa. Huwag kayong mag-inaso. Kahit magtulong kayong dalawa, kukulangin tangina nyo. Kasi kulang-kulang ako. Diba? Gusto mo maging ako? Wala nang tanong-tanong na ko. Pinapalaya ko na yung dating Deo. Sayong-sayo na to. Pinamana ko na yung dating Deo. Kaya huwag kang mag-alala. Kung dati tanga ka lang, ngayon tanga-tanga ka na. Natupad na yung pangarap mo. At yun yung mahalaga. Di ba gusto mo maging ako? Pues magsama kayong dalawa. Parang hipnotismo na di normal pagkaiba. Di lang basta bumabattle. Tangina, kontrolado na kita. Hawak na kapalaran, wala nang harang, may nakapasok na hayop sa'yo na parang barang. Ano? Binamana ko na yung sarili ko sa'yo. Tangina mo. Kaya, sa lahat naman nagsasabi dyan na walang kwenta yung laban na to, meron tangina nyo. Ano? Pinamana ko na yung dating Deo sa'yo. Lahat ibinigay ko na. Kaya, pag nagsanip yung dalawang katawan, yung mas malakas yung masusunod. Ako ang magdidikta ng mangyayari. Makikita ng mga manunood. Kaya ano siya, boy? Kaya pa. Heto na yung bagong Deo na babattle na classic. Kaya ko sumali na isa buhay kahit ayaw pag-iarik. Binatay ko na yung undefeated nyo. Diretso lapita. Na kahit na walang laplapan, ako pa rin maghahatid sa labi niya. Tay! What the fuck? Bibitsugin ang puta! Sa tingin ko nakuha ni Sir Day yung third round kasi mas mas maganda yung tawag dito, yung content na binigay niya. Even though may mga technical na maganda si Shaboy about doon sa mga bata sa paggamit niya. Pero parang dragging kasi parang yung topic na idea na yun, ginamit niya na sa second and first round dahil, di ba, parang inuusig niya si Sir Deo na bakla, mga ganyan. Tapos may gano'n siya na tinuruan. So parang, parehas lang sila na gano'n, kaya lang, sa tingin ko, parehas yung, yung content nila. Maganda rin yung idea na ginamit ni Sir Deo na parang, kung nilathalan niya kung papaano nagkaroon ng Shaboy, na utang na loob niya ganito, kasi malaking bagay din yun na sabihin sa mga tao. Tignan niyo kung wag niyo tingnan kung tama o mali yung sinasabi ko, tignan niyo lang kung may sense. Yung sinasabi ni Shaboy, hinuhusgahan niya nang without any, walang tawag ebidensya na nanghawak daw siya ng ganito, nagturo daw siya sa ganyan sa mga bundok. Basta may mga ganun siya. Parang ang hirap din yun talaga paniwalaan. Pero ang ganda ng pagkakastruktura ng verse na yun, ng rounds na yun. Yung kay Sir Deo naman, parang napakahirap parang sabihin sa madla, sa kalaban mo mismo, na parang may utang na loob ka. Diba? Yung pag sinabi mo sa kalaban mo na may utang na loob ka sa akin, nasa harap ng maraming, ang hirap sabihin nun talaga eh. Kailangan meron ka talagang katibayan o meron ka talagang pinangahawakan para masabi mo yung ganong klase ng bagay. Kasi yun yung mga klase ng words na hindi mo kayang sabihin ng personal o nasa harap ng maraming tao. At sa tingin ko, na-justify ni Sir Deo yun kasi meron siyang pinangahawakan at yung confident na yun na meron siya, yung nagbigay ng idea na parang kung kaya niyang sabihin to sa harap ng mga tao na pwede niyang i-disrespect si Shaboy na parang tapak-tapakan niya lang na parang nanggaling ka lang sa akin. Na parang ito lang talaga yun. Parang sa tingin ko mas effective yun, mas formulated yun, mas strong yun, mas klaro yun, mas intention para sa akin kasi parang binaba mo, yun yung classic na definition ng pag-alipusta mo sa isang kalaban mo na talagang nasa baba lang kita, 'di ba? Kasi kung ikukumpara mo yung idea na nang hawak ka lang, na ganito ka lang, parang criticize mo lang yung action. Pero pag sinabi naman ni Sir Deo na
nasa baba lang kita. Parang ang sinasabi ni Sir Dayo pag translate siya, parang nasa baba ka lang, tinapakan lang kita, nang galing ka lang sa akin. Mas masakit 'yon kasi parang sa akin merong pinaghuhugutan, merong foundation siya, mas maganda yung structure niya. So para sa akin mas malalim 'yon, mas mabigat 'yon para sa akin. So parang pag sinita mo lang yung action na nang hawak na ganito, parang imaginary na rin 'yan kasi hindi natin alam kung totoo bang nangyari 'yon. Other than that, bibigay ko Sir Dayo yung first at saka yung third round. Pero dahil sa tingin ko rin parehas naman sila, parang si Sir Dayo nawawala sa bandang dulo, tapos si Shabay parang nag-stumble din ng konti pero nakabawi naman. Pero sa energy din sa tingin ko nakuha ni Sir Dayo sa third round. Para sa akin, base sa pagsusuri ko, nakuha ni Sir Dayo yung first round at saka yung third round. Tignan natin kung ano mangyari. Una versikulo 13, Sir Dayo versus Shaboy, okay nakaraos? Bagay, isa pang beses para sa kanilang pareho. Buti naman. Ang boto ng urado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Shaboy. Saan Sir Dayo? Kung 5-0 kay Shaboy, siguro may mali akong nakita o ganun pa man, pag pinanood ko naman siya, sa tingin ko Sir Dayo nanalo sa first and third round. So, respect na lang natin yung mga judges. Si Bitrom yung nag-judge, Katana, kilala yan. Sino ba ito? Hindi ko rin yung kilala. So, yeah, ganun pa man guys. Maraming salamat guys. Sana nag-enjoy kayo. Kung may masabi mo na akong di maganda, kayo nang bahala, magpasensya. Ganun pa man, nagre-react lang ako dito guys. Hopefully may natutunan tayo. Congratulations kay Shaboy. Congratulations kay Sir Dayo. Panalo tayong lahat. Para sa akin, nag-enjoy pa din ako. Kasi sa tingin ko, yun lang yung mga laban na minsan ko lang mapapanood. First time ko mapanood si Shaboy. At sa tingin ko, magaling din naman si Shaboy at magaling din si Sir Dayo. First time ko mapanood si Shaboy. Ganun pa man guys. Maraming salamat. Galing sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya, maibig ng mga tao na kapaligid sa inyo at tigil sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vibe Pro. Ingat kayo lang dyan. Ingat kayong lahat dyan. Peace out. God bless sa inyong lahat dyan guys.